Kaya tawagin na po natin ating speaker ngayong gabi. Walang iba kundi si Preacher Boy Lodronio from CBBC, Manila. Maraming salamat, Pastor. And napansin ko ang inyong pulpito ay parang sukat na sukat sa akin to, Pastor. And alam ko si Pastor Bunga nag-engineer nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pulpito, no? Nadi-disassemble, ano? Napakaganda, ano po. And ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nabigyan po ako ng pribilehiyo na magamit po muli sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid, ano po. At ako po ay unang nag-preach po doon po sa Barangay Pag-asa. Yun po yung una po ninyong pinagtitipunan po doon, ano po. And then pangalawa sa Villa Hermosa. Tama po ba yun? Villa Hermosa. And then pangatlo na nga po ito. And ako po ay hindi po ako assistant pastor po ng Christian Bible Baptist Church. Hindi po ako assistant pastor, ano po. Ako po ay assistant to the pastor. No? Dapat every man of the church should be the assistant to the pastor. Amen? Dapat tayo po ay laging nakatulong, nakagabay. At laging nasa likod ng ating pastor. Ano? At hindi naman pagkatakbuhan, tayo ay nasa harap sa likod ng ating pastor. Ano po? Hindi po ganoon. Ang ating tungkulin bilang men of the church ay tulungan ang ating pastor, assist him, help him, pray for him, support him. Ayan po ang atin pong gawain bilang men of the church. Alright, hindi na po tayo magtatagal. Tayo po ay tumayo na. At hindi na po tayo magtatagal sa atin pong pananabahan ngayong gabi. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. We'll start reading from verse 15. Verse 15 up to verse 21. Are you there, amen? Basahin ko po yung verse 15 at basahin ko na lamang po at sundan po na lamang ninyo. In verse 15, the Bible says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And their word will eat as that a canker, of whom Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity." And in verse 20, the Bible says, "But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work." Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita. Use me as I preach tonight. Panginoon, I want to be a blessing sa iyong mga anak ngayong gabing ito, Panginoon. So wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako tutulungan. I need your power and wisdom as I preach tonight, Panginoon. Dagdagan mo pa po ng mga salitang pangangailangan, kakailanganin ng iyong mga anak ngayong gabi. Matugunan po ang espiritual na pangangailangan ng bawat isa. Patawad po sa aming mga kasalanan, pagkukulang po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Amen? I want to entitle the message tonight, "The Great House and the Vessels in It." Amen? The Great House and the Vessels in It. Mga kapatid, napakalungkot po para sa isang simbahan na magkaroon po ng mga teachers, preachers, ministers, na maging dahilan ng mga marami po sa mga kapatiran ang mawala at mapalayo sa pananampalataya. Yan po ang mahirap na mangyayari po sa isang simbahan. Kaya nga ito si Apostle Paul ay kinumpara po niya ang mga ganitong uring gawain na nakapagpapalayo sa mga kapatiran. Ito po ay tinuring po niyang isang cancer. Ano po? Nabasa po natin yan. Sa ating pong in verse 17.
and their word will eat as that a cancer po yan, of whom Hymenaeus and Philetus. Actually, pinangalanan na nga po ng Bible itong dalawang taong ito na kung saan ang naging dahilan po ng marami po ang nadiskaril ang pananampalataya. Kaya po mahirap po mangyari po yan sa isang simbahan, mga kapatid. Kasi po ang cancer ay nasa loob po yan ng katawan. It is inside the body. At alam naman po natin, ang church is the body of Christ. Amen? The church is the body of Christ. Kaya nga po, pagka po ang isang simbahan, ang isang church, ay meron pong tumutubong cancer, ito po ay unti-unting lumalaki, binubulok, at pinaghihina ang katawan ng Diyos. Kaya nga po ang false doctrine, yan po ang atin pong iiwasan. And many unchristian spirit in the church must be regarded as a cancer. Sapagkat yan po, unti-unting paghihinain po ang simbahan po natin. Ngunit salamat na lamang sabi na po ng Biblia, the foundation of God in verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure. No, matatag ang pundasyon ng Panginoon, matatag ang pundasyon ng simbahan na kahit na nga 1,000 pa ang mapasok po sa simbahan ng Diyos ay hindi niya kayang buwagin ang gawain ng Panginoon. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Dito po sa atin pong binasa, si Apostle Paul ay gumamit po ng metaphor. Pagka sinabi pong metaphor, mga kapatid, ito po ay pagtutulad. Ito po ay pagtutulad, paghahambing, na ang inihiluntulad niya ang church bilang great house. Amen? This is a great house. Amen? This is a great house. No? At sabi nga po dito sa atin pong binasa, in a great house is filled with many kinds of vessels, many kinds of utensils na ginagamit po sa gawain. Amen? Ang iba ay yari sa kahoy, ang iba ay yari po sa gold and silver. Ang gold and silver, yan po ay para sa mga espesyal na okasyon. Inilalabas po yan ng great house para sa gawaing espesyal na okasyon, mga kapatid, para ipakita ang yaman at honor ng isang gawain. The vessels of precious metals are the best of the house. They are the best of the house. Ganon din sa atin pong gawain, mga kapatid. Sad to think, mga kapatid, sad to say, na meron po talagang mga Kristiyano that are made of wood. And some are made of gold and silver. Amen. Salamat sa Panginoon sapagkat marami po dito ang mga mananampalataya that are made of gold and silver. Maraming salamat sa Panginoon. Now, una po, tingnan po natin yung great house. Pasok po tayo sa great house. Amen. Makikita po natin sa atin pong pagpasok sa great house na ito, it is fully furnished. Maraming kagamitan. Makakakita po tayo ng mga kagamitang yari sa kahoy. Makakakita tayo ng mga vessels made of wood and clay. Makakakita tayo ng vessels made of gold and silver. Kaya nga, mga kapatid, tinawag po itong great house sapagkat ito po ay templo ng Panginoon. Amen. Ito po ang templo ng Panginoon na kung saan dito po natin siya sinasamba. Amen. Ito po ang palasyo ng Panginoon na kung saan dito siya namumuno at dito siya nangunguna. Dito po ang great house ng Panginoon. Ito pong great house na ito po ang atin pong depensa sa katotohanan. No? Dito po natin ipagtatanggol ang katotohanan na mula sa atin pong salita ng Diyos. Huwag po nating hahayaan na may pumasok pong mga false doctrine dito po sa ating pulpito. Huwag nating hahayaan po yan, mga kapatid. This is a great house. Bakit nga po siya tinawag na great house? Sapagkat meron pong great God
nananahan po dito po sa great house na ito. Amen. We have a great God. Kaya lang marami pong mananampalataya, sad to say mga kapatid, hindi nila nauunawaan how great this house is. Hindi nila nauunawaan gaano kadakila ang gawain po na meron po tayo dito po sa Imus, Cavite. Salamat po sa inyong pastor. Ang inyong pastor ay kasama ko na po yan way back 19 kopong-kopong. Ayoko na pong sabihin kung kailan po yan sapagkat nabibisto po yung aming edad. Kasama ko na po yan doon sa Kapitan Tikong. No? Siya po ang aming naging teacher every afternoon. Yung ginagawa nyo rito, ganun din po pala ginagawa ni pastor dito. And ever since then, naging magkakaibigan po kami. Yan sila Brother Mar, sila Sister Lani. Yan po ay kasama po namin yan doon po sa gawain po doon sa San Andres. And this is a great house, amen? Sapagkat naririto po ang great God po natin. Dito po siya nananahan. No? Wag naman sana ikaw ay mananampalataya and you have no idea how great this house is. Dapat maunawaan mo kung gaano po kadakila ang gawain po na meron po tayo dito sa atin pong bayan ng Imus, mga kapatid. It is a great house sapagkat there was a great labor exerted upon the great house. Great labor was given. Magmula doon po sa hall ni Pilate nang sinintensyahan po ang ating Panginoon. Papunta po doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoon ay buhat-buhat po niya ang mabigat na krus. At doon, on the way to Calvary, siya po ay sinisipa, siya po ay sinasampal, binubunot ng kanyang bigote, siya po ay sinusugatan, nilalatigo, and that great labor ay was exerted sa atin pong great house na ito upang ikaw, mga kapatid, ay maligtas lamang. Napakalaki ng labor na ibinigay ng Diyos para mabuo po ang great house na ito. Great labor was given to it. And also, it was a great price that was given, that was paid for it. It took the blood of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Binuhos niya ang kanyang mahal na dugo upang ikaw, ako, tayong lahat ay maligtas sa biyaya ng Panginoon. Great price sapagkat dugo ng Panginoon, dugo ng anak ng Diyos, ang binuhos niya upang tayo po ay mga ligtas lahat, mga kapatid. It was a great price that was given para po tayo po ay mapabilang po sa great house na ito. So there is a great God, there was a great labor, there was a great price that was given to it para po tayo po ay magkaroon po ng great house. It took the blood of our great Savior Jesus Christ to build it. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, and I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Akala natin mga Kristiyano, tayo po lagi ang inaatake, Akala natin tayo lagi ang nakadepensa. Kalaban natin ang dyablo and we are always nakadepensa. No, mga kapatid. Kapag ka po tayo, this great house is a soul-winning church, tayo po ang umaatake sa dyablo. Inuuga natin yung kanilang gate at sila ay nagtatago doon sa kanilang gate sapagkat tayo po ang lumulusob sa kanilang gate. Amen? Sabi nga, in the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Kaya nga, soul winning po tayo. Soul winning, just soul winning, win souls for Christ, mga kapatid. Tayo po ay umatake hanggat maligtas ang karamihan ng taga-Imus, Cavite, mga kapatid. We need soul winning in the great house, mga kapatid. Kaya nga ito ay great house sapagkat there are many families. Salamat dito sa church na ito. Marami pong pamilya. Amen? Kaya nga po, pagka po malakas ang pamilya, malakas din po ang church. Kapag mahina ang pamilya, mahina din po ang church. Kaya nga, salamat sa Panginoon sapagkat this church is composed of families, big and small,
Maaring akala mo, ikaw ay nag-iisa sa simbahang ito. Pero kapatid, dito marami kang nanay. Amen? Dito marami kang tatay. Maaring wala kang tatay dito, wala kang nanay, pero meron kang lola, meron kang lolo rito. Meron kang kuya, meron kang ate, at meron ka ritong mga pwede mo nang tawaging pamilya. This is a great house because there are many families composing this church. Amen? Salamat sa Panginoon, tayo po ay napabilang po dito sa great house na ito. Amen? It is a great house, mga kapatid. And every time na tayo po ay nagsiservice, mga kapatid, alam niyo ba? Tayo po ay nagpipid sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagpipiesta. We are feasting in the Word of God. Amen? And alam ko naman, sanay kayo sa maanghang na pagkain. Amen? Hot chili preaching. Amen? Ayaw natin ng preaching na naghihimas-himas. Ano po? Amen? We like to preach na talaga namang inaatake natin ang kasalanan. Ayaw natin ng preaching na kung saan tayo binibaby po tayo. Amen? Ang gusto natin ay mainit at maanghang na preaching po rito. Amen? At tunay naman, nakakagana po pagka maanghang ang atin pong kinakain. Amen? Salamat sa Panginoon. Now, let's go inside the great house, mga kapatid. Tingnan po natin kung ano po ang makikita po natin doon. Mapansin po natin, sabi po sa Bible, sa atin pong binasa, in verse 20, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Ito po ay malungkot po na sinasabi po ng salita ng Diyos. Sad to say, there in the church, meron po talagang mga tao that are made of wood and made of clay. That's sad to say, mga kapatid. And, hindi sinabi ni Pablo kung paano po nakapasok itong wood, people that are made of wood and clay. Hindi po niya sinabi rito eh. Pero alam po natin na nakakapasok po talaga sila. No, nakakapasok po talaga sila sa church. Some by false profession. Amen? Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. Ayaw natin na ang Baptist Church pa ang magdala sa iyo sa impyerno. Amen? Ang Baptist Church, siya ang magtuturo sa inyo paano ka mapuntang langit. Wag naman sana in all the years that you are attending this church, you remain unsaved. Wag po sana, mga kapatid. Kaya nga every time na kami po ay nagpipreach, ay hinahaluan po namin yan ng salvation. Para naman yung mga hindi pa nakakaunawa paano maligtas, ay makita nila ang kaparaanan paano tayo maliligtas. Sa amin po mga panauhin sa ngayong gabi, mahalaga po ang kaligtasan. Sapagkat ang buhay po natin ay napakaikli. No? Ang Panginoong Jesucristo ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos ang kanyang mahal na dugo upang bayaran ang kasalanan mo. Kaya nga sa pamamagitan po ng pagsisisi ng iyong kasalanan, pagtanggap sa Panginoon bilang iyong sariling tagapagligtas, at paglagay ng Panginoong Jesucristo sa iyong puso bilang Panginoon, ay ikaw ay maliligtas. Mahalaga po ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon na napayubay doon sa krus. Sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli, napakahalaga po ang iyong pananampalataya po. Mahalaga ang kaligtasan sapagkat hindi natin alam kung ano po ang mangyayari po sa atin ngayong gabi. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag nating ipagmalaki na tayo po ay mga bata pa. Kaya nga, pasok po muli tayo doon po sa great house. Mapapansin po natin, sabi po ng Bible in verse 20, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Amen? Iba't ibang
iba't ibang mga vessels po ang nasa loob ng Great House. Sa loob ng church, there are many kinds of vessels. Amen? There are vessels of wood. Very common. Madaling makita, nakakalat lang. Di ba? Nakakalat lang eh. Pero meron din namang mga precious metals made of gold and silver. Amen? Itong precious gold, metals made of gold and silver, kailangan mong minahin ito. Kailangan mong maghukay ng malalim para makakuha ka ng gold and silver. Hindi po ito ordinaryo, makikita po natin kung saan-saan lamang. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, you are made of gold and silver. Napakahalaga mo sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga mga kapatid na ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Marami po mga nakakapasok sa simbahan, sadly mga kapatid, by false profession. Amen? Ayaw po nating mangyari po yun. Others, through ignorance. Others, they were taken by emotion. Maraming ganong mga tao eh. Masigla, isang buwan masigla, makikita mo, nagkukurbata na yan, maganda na ang pananamit for a month, but after 2 months, makikita mo, nawawala na siya sa gawain. Bakit ganoon? They were taken only by their emotions. Amen? Merong ganong mga tao sa loob po ng Great House ng Panginoon. Take note mga kapatid, being in the church does not make you an honorable Christian. Hindi porke tayo po ay nasa gawain ng Panginoon o nasa church, does not mean you're honorable. Amen. Masakit po ba? Amen. Masakit po talaga yan sapagkat yan po ang salita ng Diyos. Amen. Your title and position does not make you honorable. Huwag mong sabihin ikaw ay choir director. Huwag mong sabihin ikaw ay soul winner. Huwag mong sabihin ikaw ay preacher. Positions and title does not make you honorable sa harapan ng Diyos. Amen? Magiging honorable ka lamang mga kapatid kapag ka ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Panginoon Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Magiging honorable lamang po tayo kapag ka tayo po ay may genuine faith. Amen? Otherwise, mga kapatid, kung tayo po ay nasa loob ng simbahan, pero wala naman po tayong tunay na pananampalataya, para lang tayong damo. Naalala niyo yung parable of the tares and wheat? Amen? Nasabi ng mga magsasaka, bunutin po ba namin ito? Sapagkat itong tares, kamukha po yan ng mga trigo. Magkamukha po yan. No? Sabi ng mga farmers, bubunutin po ba namin, Panginoon? No, hayaan mo sila dyan. Sapagkat pag binunot mo yan, madadama yung mga tunay na trigo. In the church, sad to say mga kapatid, there are tares. And there are wheats. Meron din namang tunay na trigo mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, let them be. Hayaan mo sila. When harvest times come, ang anghel ang mag-harvest sa kanila. Amen? Ang mga anghel ang mag-harvest sa mga tunay na trigo. Amen? Alam nyo sa building, meron din namang tinatawag na scaffolding. Hindi ba? Kapag nung kayo nagtayo dito, merong scaffolding eh. Kung saan doon nagtumutungtong yung mga workers. Amen? After a while, tinatanggal na po yan eh. They don't stay permanent. Hindi ba? Ang naiiwan yung tunay eh. Amen? Huwag naman sana tayo parang scaffolding lang, ano? Nagagamitin ng Panginoon for a while, and then afterwards ay tatanggalin. Alam niyo mga kapatid, sa gawain ng Panginoon,
even yung mga tares, ginagamit ng Diyos yan. Ginagamit yan. Amen? Pero after a while, pagka dumating na po ang Panginoon, hihiwalay na po ng Panginoon yung mga tunay. Doon sa mga hindi tunay na mananampalataya. Sad to say, mga kapatid, that is the truth. Amen? Biblical example, nandyan po si Judas. Amen? Si Judas. Si Judas, magaling na treasurer. Kuripot. Amen? Naalala niyo nung si Mary ay binasag niya yung napaka-mahalagang pabango? Aba, ano sabi ni Judas? Sayang naman yun. Dapat pinamigay na lang sa mga mahihirap yan. Magaling humawak ng pera si Judas. Pero magaling din naman siya mangupit. Yun lang ang problema po ni Judas. Amen? And meron din naman si Joab. Si Joab po, ayan po ay captain sa army ni David. But Joab was a very violent man. Violente po si Joab. Pero si Joab po ay ginamit po yan sa army po ni David. Napakinabangan siya sa gawain ng Panginoon. Na even though si Joab was a very violent man. At dito po natin, sa binasa po natin, nandito po si Hymenaeus and Philetus. Amen? Ito po ay nasa simbahan po itong mga taong ito. Sila po ay ginagamit ng Panginoon sa gawain, but after a while, tinanggal po sila ng Panginoon. Amen? Ay masakit naman, mga kapatid, kung tayo po ay nandito na sa simbahan, na matagal na po tayo naglilingkod sa simbahan. After a while, mapatunayan na tayo pala ay hindi made of gold and silver. Masakit po yan. Kaya nga po, ang encouragement po ng pulpitong ito, make sure you are saved. Make sure na ikaw ay nanampalataya ng tunay sa ating Panginoong Diyos na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga po ang genuine faith po sa atin. And there are false professors. Amen? Ginagamit din sila ng ating Panginoon. Lumalago din spiritually yan. Naniwala kayo, nakakapagturo na yan. Amen? Nakakapagturo yan. Pero after a while, magsasawa yan. At mawawala na yan sa gawain. True spiritual life and sanctification are still the best requirement for honor in God's house. Mahalaga pa rin po yung genuine na pananampalataya mo. Yung genuine spiritual life and sanctification, nilinis ka ng Panginoon. Kasi mga kapatid, magiging insulto para sa Panginoon kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Pagka tayo ay gagamit ng mangko, gusto natin yung malinis. Ayaw natin nang kakain tayo ng mami, nagmamantik at nagsisiebo pa yung mangko sapagkat ginamit ng unang customer. Ayaw natin noon. How much more ang Diyos, mga kapatid? Hindi gagamit ang Diyos ng maruming vessel. Ang nais ng Panginoon, yung malinis, sanctified. Amen? Marami kasi sa churches, sad to say, mga kapatid, active, even helpful outwardly. Pero, wala po sila talagang personal service para po sa ating Panginoon. Kaya nga, kailangan po natin ayaw ng Panginoon yung outward lang. Gusto niya yung inward renewal ng ating pong sarili, mga kapatid. And only the grace of God can transform those people that are made of wood and be turned into gold and silver. Biyaya lang ng Panginoon, mga kapatid. Para ikaw ay maging gold and silver
na pwede nang gamitin ng Panginoon. So yun po yung wood and clay. And now, tignan naman po natin yung gold and silver. Sapagkat binanggit po yan sa ating text in verse 20, but in a great house, in the church, there are not only vessels of gold and silver, but also wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Tignan naman po natin yung gold and silver, mga kapatid. Pagka sinabing gold and silver, ito po ay solid. Metal po yan. Amen? And they are precious. Napakahalaga po ng gold and silver sa kasalukuyan, mga kapatid. And they are worth keeping. Kapag ka ikaw ay may gold, ay talagang itatago mo yan. Pagka ikaw ay may silver, itatago mo yan. Pero ang 92.5 na silver, hindi po talaga yan silver. Amen? Yun yung nabibili dyan, na pagka namula, sasabihin sa'yo, acidic ka kasi eh. At isasawsaw yan sa silver cleaner, makinang na uli. Hindi po yan tunay na silver. Amen? Kaya nga mga kapatid, vessels of gold and silver are precious. Na habang ginagamit mo yan, lalong kumikintab. Lalong kumikinang. No? Na kahit na nga sila ay mapailalim sa matinding pagsubok, lalo silang kumikinang sa harapan ng Diyos. Lalo silang kumikinang. Lalo silang nagpapagamit sa Panginoon. Kaya nga, hawakan mo pa lang, alam mo na kaagad ang kaibahan. Alam mo na kaagad ang kaibahan ng kahoy at gold. Hindi ba? Kaya nga, pagka sinabing gold and silver, these are rare. Rare po yan. Amen? Bihira po yan. Kailangan maghukay ka at manang malalim para makakuha ka lamang ng gold and silver. And they are vessels unto honor. Sila yung nais gamitin ng Panginoon. Amen? Nais ng Panginoon gamitin po yun. Ang mga taong, ang mga Kristiyanong made of gold and silver. Amen? It takes God to shape para makapag-produce ng vessels made of gold and silver. Hindi kayang gumawa ang tao ng Kristiyanong ligtas, kumikinang, made of gold and silver. Hindi kayang gumawa ng tao niyan. No? Only God can produce vessels made of gold and silver. And I'm glad, mga kapatid, marami po tayo rito. I'm not saying na ikaw ay made of wood. Amen? Pero kung ikaw nga ay made of wood, you should be, kailangan mo maligtas. Let God work in you. Let God work in you. And vessels made of gold and silver, they are vessels unto honor. At meron silang marka. Amen? Pagka purong ginto po yan, meron po marka yan. Pag tinignan mo yan, nakalagay dyan, 24 karat. 18 carats. Amen? Ganon din naman ang taong ligtas, may marka ng banal na espiritu po yan. Sinelyuhan ng banal na espiritu, akin ito ay ligtas, ito ay Kristiyano, ito ay made of gold and silver, ito ay vessels unto honor. Amen? Kaya nga mga kapatid, salamat po, tayo po ay mga naligtas ng Panginoon. The man who is truly owned by the Lord seeks to be cleansed by the sins of the world. Ayaw niya na siya ay mamantsahan ng sanlibutan ito. Amen? Ang gusto niya, malinis siya habang siya ay gumagawa, habang siya ay naglilingkod sa Panginoon, nais niya na siya ay malinis. Kaya kahit katulad nga ng sinabi ko, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos natin, hindi po yan gagamit ng marumi. Nais niya yung dalisay, unspotted, pure, 100% gold and silver, no compromise from sin. Hindi siya nagko-compromise sa kasalanan. Amen? Solid.
purified to the highest degree, and fit for the master's use. Yan po yung gold and silver. Amen? Malinis. No? Separated. Nakahiwalay siya sa mga Hymenaeus and Philetus. Amen? Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, umiwas ka doon sa mga naninira sa gawain. Sadly, meron talaga sa gawain ganun eh. Pilit na sinisira ang gawain. Iwasan mo yung ganung mga tao. At tagal-tagal na hanggang ngayon, di pa bumabalik ang Panginoon. Yan ang sinasabi ni Hymenaeus and Philetus eh. At kaya nga dahil doon sa kanilang mga sinasabing yan, ay marami po ang nadiskaril ang pananampalataya. Huwag naman sana ikaw pa ang maging dahilan para madiskaril ang pananampalataya ng maraming kapatiran. Baka ikaw pa ang maging kapatiran, katisuran. Amen? Mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Huwag ka makikinig doon sa mga taong maninira. Amen? Huwag ka makikinig po doon. Mahahawa ka lamang sa kanila. At baka one day, mawala ka na lang sa gawain. Kaya nga kung ikaw ay nilinis, you are fit for the master's use. Gagamitin ka ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang umiinom sa vessel made of gold and silver, walang iba kundi mga hari lamang. Amen? Hindi iinom ang mga hari sa mga vessels na gawa sa kahoy. Amen? Kaya nga, ganun din ang ating Panginoong si Kristo na hari ng hari, hari ng mga hari, gagamit lamang siya ng mga vessels made of gold and silver. Kahit na nga yung apo ko pagka sinabing, Daddy, where is my cup? Yung apo kong lalaki, meron siyang sariling cup. Pag binigyan mo ng ibang cup yun, that's not my cup. How much more ang Panginoon? Ang bata nga, namimili ng kape. Gusto niya, doon lang siya iinom sa kanyang sariling kape. How much more ang Diyos? Gagamit lamang siya ng cup, yung talagang yung kanyang pag-aari, ito po ay gawa sa ginto at gawa lamang sa silver. Be a golden vessel, mga kapatid, na pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Ready for every good work. Amen. Ready for every good work. At ready for every work when the work comes. Amen. Dapat tayong mga member ng simbahan, pag kami nakitang gawain, gampanan mo na kagad. Huwag mo nang hintayin pa, hindi ko naman gawain yan eh. Amen. Ako, pagka ako'y nasa CR ng CBBC Manila, pagka meron ako nakitang mga tulo-tulo ng, alam mo na mga lalaki, hindi nga nakakashoot ng basketball. How much more dun sa ihian? Ano mga lalaki, ano? At talagang minamap ko yan. Pinupunasan ko yan. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo nakakita ng gawain, sa gawain ng Panginoon, ay gampanan mo na agad. Huwag mo sabihin, ay di ko naman trabaho yan eh. Ganun po ang gawain ng Panginoon. Amen? Pagka merong trabaho, gawin na kagad. Pagka meron pong trabahong dumarating. Maaring mainggit sa iyo ang tao, maaring kagalitan ka ng mga matao, let them be. Naglilingkod ka sa Panginoon, every Sunday, Sunday morning, nandito ka, Sunday evening, nandito ka, maaring kutsain ka ng mga tao, but let them be. Nung ako unang naligtas, mga kapatid, iniwasan ko talaga yung mga kaibigan kong mga lasenggo Iniwasan ko sila. Instant yung aking pagtanggi sa mga inumin at mga sigarilyo. Tinanggal agad ng Panginoon po yan. Kaya naman ganun ang galit ng aking mga kainuman. Galit sa akin. Sabi sa akin, ang payat mo na. Hindi ka kasi nainom eh. Para bang vitamin ng alak, ano? Sabi nung isang kaibigan ko rin, anong nangyari sa'yo?
Aba, para bang alien eh. Ay totoo naman eh. Pagka ikaw, when you comes in contact with the Lord Jesus Christ, talaga namang iba ka na. Ha? Para talagang alien ka na. Amen? Hindi ka na kasi taga rito eh. Amen? Banyaga ka na. Amen? Ang mahalaga po dyan, tayo po ay ginagamit ng Panginoon and we are honoring God sa kanyang gawain. Amen? Kaya ang mahalaga po yun. Huwag mong hayaan ang sanlibutan ang gumamit sa iyo. Kaya mong Diyos lang ang gagamit sa iyo. Huwag mong hayaan na gamitin ka ng mga tao ng sanlibutang ito. Huwag mong hayaan na ang diablo ang gagamit sa iyo. Amen? Don't let them defile you. Huwag mong hayaan na ikaw ay dumihan ng sanlibutan, dumihan ng diablo, dumihan ng mga taong hindi ligtas. Amen? Dapat tayo po ay manatiling puro at consecrated for His glory. And then lastly, mga kapatid, tignan po naman natin yung the master. Balikan po natin yung ating text, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 in verse 21. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. So nabanggit po yung master, amen? Sino nga ba yung master po natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon, Isus Kristo. Amen? Walang iba. Our great God, na kung saan nananahan po sa the great house. Yan po yung ating pong master. Hindi po siya malayo. Kapiling po siya natin siya every time na tayo po ay magkakaroon ng pananambahan. Kapiling po natin ang Panginoon and He is here tonight. Hindi po malayo ang Panginoon po natin. His presence is always in the church. Nasa church po lagi siya. At alam ng Diyos, alam ng Master, kung ano ang nangyayari po sa Great House. Amen? Kilala niya rin kung sino yung mga gold and silver. Amen? Sabi po ng ating binasa in verse 19, nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Kilala ng Panginoon kung sino yung mga wood and clay. Kilala ng Panginoon yung sino ang gold and silver sa kanyang gawain. Amen? He knows the heart of everyone. Alam niya yung puso mo, kapatid. Kaya nga, kung ikaw ay naririto, huwag naman sana tawagin ka ng Panginoon, you are a wooden preacher. You are a wooden choir director. You are a wooden choir member. You are a wooden preacher. Huwag naman po sana sapagkat masakit po yun. Amen? Mahalaga po yun na tayo po ay tawagin ng Panginoon, you are a golden preacher. You are a silver soul winner. You are a silver choir member. You are a silver and gold choir director. You are a gold audio operator. Amen? Ay, napakaganda pong pakinggan po yun. Amen? Na tayo po ay made of gold, mga kapatid. Brother Man, akin na nga po yung aking ano dyan. Meron akong illustration para. Ito po yung huli na po ito. Tayo po ay magluluto. May dala po akong kaldero eh. Mag-pretend natin ito po ay made of silver. Amen? Ito naman, talaga namang made of wood. Ayan. Tignan po natin yung wood. Kung ano yung tunog. Flat. Walang dating. Hindi tumatagal. Just for a moment lang, maririnig mo lang siya. Just for a moment. Makikita mo lamang siya, panandalian lang sa kanyang paglilingkod and afterwards mawawala na. Panandalian Kristiyano, so-called Christian.
On the other hand, mga kapatid, ang Kristiyanong made of gold and silver, tumataginting, nanunuot sa ating pandinig, nanunuot sa ating puso't damdamin, na every time na siya ay aawit bilang choir member, tumataginting ang kanyang boses, nagiging pagpapala ang kanyang pagiging choir member, na every time na siya ay nagpapaawit dito, nagiging blessing ang kanyang song leading, na every time na siya ay nagpipreach, nagiging blessing, nanunuot sa kaibuturan ng pusong nakikinig sa kanya ang kanyang mensahe. Yan po ang mga Kristiyanong made of gold and silver. At kung siya naman ay member, a giver member, na every time na siya ay magbibigay, every time na ipinapasa ang offering bag, nakakarinig siya ng katiting. Kaya nga, every time na makakarinig siya ng katiting, dagdagan. Yan po ang tunay na mga mananampalataya. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat po for using me tonight. Pagpalay mo po ang invitation. Po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tawagin po natin ang ating pastor.